as we walk the golden mile down the pretty aisle. You look so beautiful in white. You look so beautiful in white. Gave me another motivation, you know, yung gigising ka sa umaga na meron kang nilook forward. You look so beautiful in white that I know I wouldn't do. Hello Kasdan fans! Ayan, natutuwa ako mga sombreros na na-excite na i-share ko po sa inyo itong bloopers, no? Hindi ko masabing bloopers kasi yung dalawa ay talagang kakikilig. Lahat naman talaga mga sombreros, no? Kakikiligan mo to. Makikilig ka na matatawa, na matutuwa mga sombreros. Doon po sa new movie alert ng Hello Love Again mga sombreros. Una, yung pagpasok ni na Alden at saka ni Kath dun sa red carpet, ang dami talaga nakapansin. Kahit ako mga sombreros, no, unang-una kasi, sabi nila na parang kinasal. So yun ang ating point number 1 or information number 1 mga sombreros. Or observation number 1, para silang kinasal mga sombreros. Kasi unang-una, naka-white sila. Sila lang yung naka-white mga sombreros, pansinin nyo. Tapos yung pagpasok nila sa red carpet dun sa mismong venue ay tinugtugan pa nila. Yung iba talaga nilagyan nila ng sound ng background music na yung pangkasal na marcha sa kasal mga sombreros. Parang natatawa ako dito sa mga taong to. Pero yun po mga sombreros, no, napansin nyo rin ba na para silang, kasi sila lang yung terno eh. Sila lang yung terno na naka-white. Ewan ko kung pinagtanuhan talaga nila or ng management or sila lang yung nag-usap mga kasombreros na terno silang nakaputi. Kumbaga pa parang kulang na lang yung mataas or mahabang laylayan ni Kath, tapos bielo at saka bulaklak, ano na siya, parang na siyang kumbaga pa ikakasal mga kasombreros. At saka si Sir Alden din, syempre naka all white. Kasi silang dalawa lang yung naka all white. Ewan ko kung ako na nakapansin mga sombreros na sila lang naka all white na dalawa mga sombreros. Hindi ko alam ako lang po yung nakapansin. Comment po kayo mga sombreros. Tapos ito yung pangalawa, yung kay Direk Cathy. Sobrang tatawa ako dito. Pakinggan nyo mga sombreros, pakinggan nyo yung sinasabi ni Direk Cathy. Matatawa ka na makukulitan na masiswitan at saka kikiligin mga sombreros. Pakinggan nyo. Finally nga, ito nga, dreams do come true talaga. Totoo yan. I can attest to that. Na? Yung part 2 yan, sa puso ni Alden, tagal na. Talaga? Tinetext ka? Kinukulit ka? Kailan na tayo, Direk? Ganon? Oo, mga ganyan. Diba, ang kulit lang ni Direk Cathy na, alam mo, parang tropa-tropa lang na may parang tinatagong lihim yung tropa mo, na naniligawan. Diba, parang gano'n lang siya mga sombreros. Ang kulit ni Direk Cathy. Push lang, Direk Cathy. Tapos, ito pa mga sombreros, itong paikot-ikot-ikot moment ni na Alden at saka ni Direk Cathy. Ito si Direk Cathy talagang isa sa ina-admire ko sa kanya mga sombreros. Parang tropa-tropa lang niya talaga yung kanya mga artista. Sabi nga niya dun sa interview nila, Kath at saka Alden dun sa Magandang Buhay, hindi lang artista yung touring niya sa mga artists na hinahandle, sa mga actors and actresses na ginagawa niya or nakakasama niya sa movie or sa project mga kasombreros. Itinuturing niya silang mga kaibigan, mga friends. And isa ito siguro sa mga manifestations na talagang tropa-tropa at malapit talaga yung loob ni Direk Cathy kina Alden at Kath. Lalo na si DJ din po mga sombreros. And sa mga artists pa po na nakasama niya in general. Ito parang kumbaga pa yung barkada lang sila. Tapos may, hindi ko ma-explain mga sombreros, ang ganda ng kanilang samahan. Ganon ka-close, ganon kasaya, ganon ka-enjoy kapag sila yung nagsasama-sama. Ito, panoorin niyo mga sombreros itong yung paikot-ikot nila na moment dun sa new movie alert.
Nakakatas yung mga sumbrero. Kasi kaliwa, kanan. So, ang daming nagko-comment. Sabi doon na isa, si Direk Cathy na nag-a-adjust. Tapos sabi nung isa, good job, Direk Cathy, push lang yan. Ayan. So, nahilo-hilo. Maraming nagko-comment mga stress. And as a whole, ay natatawa ka talaga na kinikilig, na natutuwa, na natatawa mga stress. Halo-halong emotion. Pero nga, as a whole ay sobrang masaya tayo na napapanood sila mga Asmreros kahit yung mga moments na hindi, parang walang camera, no? Parang as is lang, parang sila lang, walang halong kumbaga pang eme-eme, walang pretensions mga Asmreros. Siguro hindi natin napansin nung una kasi nga live yun at saka tuloy-tuloy yung kanilang yung kanilang ginagawa mga Sombreros. Pero kidding aside mga Sombreros, medyo nakita ko dito yung pressure sa kanila kasi unang-una merong petsa at saka yung kumbaga pa yung maungusan or malagpasan yung kanilang previous net worth or income mga Sombreros sa takilya. Kasi kumbaga pa yung Hello Love Goodbye ay 881 million. Tapos yung Rewind, dinadong yan ay 900 million or ngayon mga Sombreros, parang umabot na siya ng 1.2 billion pesos according sa Wikipedia. Yung income ng Rewind worldwide mga Sombreros So hindi lang siya pressured in a sense na may deadline, pero kayang-kaya naman kasi yung Hello Love Goodbye that time parang 2 months lang yata nila sinut. Tapos yun nga, most shows, press cons, kaya naman mga Sombreros kasi pa lang tayo, May, June, July, August, September, October, November. Meron pa silang 6 months, more or less 6 months yung preparation nila mga Sombreros. At ang ating tula sa vlog na ito mga Sombreros ay pinamagatan nating Parang Kasalan. Parang isang simple pero rock na kasalan ang ating natunghayan. Nung pumasok ang Kathden, nakasuot ng puti with Alden as gentleman. Say tuloy ng karamihan, saan kaya ginanap ang handaan? Dumagdag nag-attest pa si Direk Cathy na may pahiwatig at paramdam. Lumalakas tuloy ang mga palagay ng Marites. Ngunit mas gusto namin ngayon ay fact at hindi kinuha sa chismis. Ang pinakamayamang tao sa buong mundo ngayong 2024 ay si Bernard Aranol. Sa pagiging sweet mo kay Kath, Alden, kami na lang ay mapapasana all. Pangalawang pinakamayaman ay si Elon Musk. Terno kayong nakaputi na suot sa press con. Tanong namin, is it a must? Nasa third spot si Jeff Bezos. Mga pahiwatig at galawang pagpupush ni Direk Kath sa Kathden ay ayos na ayos. Sigaw pa nga ng fans, sige Direk, push lang ng push. Pang-apat sa richest ay si Mark Zuckerberg. Ang umamin si Alden sa kanyang paniligaw ay what we wait to be heard and we humbly beg. Pang-limang richest si Larry Ellison. Naghampasan ng mga balikat nang binanggit ni Alden inspired siyang gumising sa umaga. Sabay biro ni MJ. Ngiti at kilig ni Kath ay kasing linaw ng tubig at tala. Warren Buffett ang pang-anim. Taon ba o mga buwan lang ang aming aantayin upang inyong tuluyang aaminin? Si Bill Gates naman ang ikapito. Nung palipat-lipat si Direk Cathy ng pwesto, maliban kay Alden, kami rin po ay nahilo. Habang si Larry Page naman ang pangwalo, kilig ay naramdaman hindi lamang dito sa Pinas, kundi sa buong sulok ng mundo. Si Steve Ballmer naman ang ikasyam. Sobrang saya at kilig sa new movie alert ay talagang sobrang naramdaman ng buong mamamayan. Pang-sampu sa richest people ay si Sergey Brin. Ganda ni Kath, lalong kumikinang kung kiligin. Kumbaga pa, parang shining, splendid, shimmering, glittering. Ang mga impormasyong ito ay mula sa Forbes at USA Today. Mga patawa at bloopers sa new movie alert ay havay na havay. Sa susunod ay mas lalo pang dumami. Push natin yan. Go, 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 Direk Cathy. Sana po inyo nagustuhan mga Sombreros ang ating nakakatuwa, nakakakilig at saka nakakatawa na tula mga kasombreros. Medyo tawag dito nakakalito yung ating nararamdaman, yung mga mixed at saka
yung emotions ba na halo-halo mga kasumbrers kapag ganito yung mga nangyayari. Pero we are happy, we are thankful kasi nga alam mo yun, iba yung kilig, iba yung patok, iba yung charisma, iba yung dala nila sa madlang people mga kasumberos. Ang ating verse mga kasumberos, dahil yung tula natin ay top 10 richest people in the world, ay hayaan nyo po mag-share po ako ng verses about yaman, pagiging mayaman, at saka pagiging maraming pera mga sombreros. Sabi po dito, Proverbs 27:24, for riches are not forever, nor does a crown endure to all generations. Napakatalino at siya puno ng wisdom mga sombreros ang verse na ito. Riches are not forever. Totoo po yun, no? Hindi habang buhay ang kayamanan, ang pagiging mayaman. Yes, pwede tayong maging mayaman hanggang sa ating kamatayan, pero yung yaman na yun mga sombreros ay ipapasa rin natin sa next generation. Same goes with the crown. Kasi di ba dati, sila Fernando Poe Jr., si late FPJ mga sombreros ay baga pa, naging box office king, king of all movies or king of all Philippine movies. Si Sir Dolphy, no? Sila yung mga kumbaga pa mayaman at saka may crown. May mga bansag sa kanila mga sombreros, and wag niyo pong don't take this against me mga sombreros. It's just an example. Kahit mga tao sa Biblia, no? Sila King Solomon, King David, King Hezekiah, sila yung mga prophets natin, no? Lahat sila mga sombreros, and that is the reality, kumaga pa yung truth na hindi natin madi-deny. Kaya nating kumaga pa ang gagawin na natin mga sombreros is tanggapin yung reality. Ang isa sa mga natutunan ko dito mga sombreros, riches are not forever. Yung maipapasa nating legacy sa susunod na generation, yun dapat yung ating ginagawa at saka kumaga pa pinagsisipagang gawin ngayon mga sombreros sa ating generation. Kasi sabi ni King David, yung generation natin, or kumbaga pa, yung generation mo ngayon, hanggang sa buhay ka pa, yun yung sakop ng generation mo. But what you do in that certain span of generation or years na buhay ka at kaya mong magtrabaho, kaya mong magkumahog, kaya mong magsipag, kaya mong, alam mo yun, you labor. Kumbaga pa, pinaghihirapan mo ang legacy na iiwan mo hindi lamang sa pamilya mo, kundi sa mga tao na natatouch mo yung buhay nila mga sombreros. And isa dito sa na-realize ko na napaka-effective ng pag-share ng gospel. Kasi yung gospel mga sombreros, mananatili yan hanggang sa hanggang. Walang katapusan ang gospel. Sabi nga dito, heaven and earth will pass away, Matthew 24:35. Heaven and earth will pass away, but the words, or this Bible, the gospel, will never by no means pass away mga sombreros, or will by no means pass away mga sombreros. And that is true. Kung kaya ang inyong hamak na lingkod sa abot na mga kaya at sa tulong ng Panginoon, sa grasya at habag ng Panginoon, ay nag-share tayo ng gospel, because ang yaman, sabi ito, ay hindi forever. Hindi ko sasabi mga sombreros na mali or masama ang pagiging mayaman, hindi po. Although nagbabala ang Panginoon, si Lord Jesus Christ, na sabi niya na sobrang hirap makapasok ng mga taong mayaman sa langit. Pero hindi naman ibig sabihin na pangit or masama ang pagiging mayaman, because rich or being rich mga sombreros may serve as a blessing. Kung pinapasalamatan natin at ginagawa natin ang purpose natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga pa, yung will talaga ni Lord mga sombreros ang ginagawa talaga dapat natin, kasi maraming mga tao, maraming ginagawa, maraming transactions, maraming pera, but they don't do the real, kumbaga pa, yung purpose talaga ng Panginoon. Marami kang ginagawa, hindi naman pala yun yung pinapagawa ng Diyos Parang ganun mga sombreros, maraming assignments ka, kumbaga pa marami kang gustong gawin, marami kang agenda, pero yung agenda na binibigay sa'yo ng Panginoon ay hindi mo nagagawa. Kumbaga pa sa dito sa dart mga kasambreros ay hindi mo na kumbaga pa natamaan yung pinaka-cherry, yung pinaka-gitna, pinaka-center point ng pinapagawa sa'yo ni Lord. So parang ganun siya mga kasambreros. Susunod na verse mga kasambreros ay Proverbs 28:6. Sabi dito, better is the poor who walks in his integrity than one perverse in his ways, though he be rich. Integrity over yung pagiging mayaman, yung pera mga sombreros. Marami ang nadadali dito
sorry po marami ang mga nagtatrabaho sa mga kumbaga pa malalaswa na mga kumpanya na pinapalabas sa fame o sa ngalan lamang ng kasikatan at saka sa pera. Okay, I will not name any company, pero marami ngayon ang kumbaga pa kino-compromise nila, in-exchange nila yung kanilang puri, yung kanilang dangal, yung kanilang pagkalalaki, pagkababae dahil lamang sa pera. Dahil nakakontrata sila, they will do this. So parang ganoon mga sombreros, no? Nagiging mayaman sila dahil sa mga droga, dahil sa mga illegal transactions, dahil sa mga kupit, dahil sa pandarambong. Sorry po sa mga terms ito. Pero yun po mga sombreros, no? Dahil sa pagnanakaw, no? Kumbaga pa sa mga matatalinong tao, pipiliin nila yung integrity, yung morality, yung respect, yung kumbaga pa honesty, yung righteousness, yung tamang gawain, mabuting gawain mga sombreros, over doon sa pagiging mayaman. Mayaman ka nga, galing naman sa masama. Parang ganun mga sombreros, no? Meron ang kasabihan, ang yaman na galing sa masama ay madaling nawawala. So ganun mga sombreros. Pero yun nga, marami talaga mga tao kasi nga si Satan, kung nagdo-double time ang mga tao ng Diyos, ay nagdo-double time din ang mga tao ni Satanas. Ganun, nag-triple time pa mga sombreros, no? Kasi marami talaga mga sombreros ngayon ang kumbaga pa kaya nilang ipagkanulo ang kanilang integrity, ang kanilang morality sa ngalan lamang ng pera at yaman at saka kasikatan mga sombreros. Last verse po natin ay 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 18 mga sombreros. Sabi po dito, command those who are rich in this present age not to be haughty or arrogant or humbug mga sombreros, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. By the way mga sombreros, I'm reading New King James Version. Tapos sa verse 18, let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. Ito mga sombreros, sabi ko nga, ang kayamanan, ang pera, hindi siya nagiging masama kung intention natin ay para maging blessing din sa iba, no, para tumulong sa kapwa. Sabi dito, command those who are rich in this present age not to be haughty. Marami kasi mga tao na kapag naging mayaman na, parang naging arrogante, nagiging hambog na sila, naging mayabang, hindi na sila nagiging approachable. Sabi dito, nor to trust in uncertain riches, but in the living God. Marami ang nagtitiwala sa kanilang kayamanan, sa kanilang pera. Though hindi nila sinasabi, pero kumbaga pa, they trust more sa kanilang kayamanan, sa kanilang pera, sa kanilang property, sa kanilang businesses, than the living God. Ganito kasi mga sombreros iba yung response ng isang taong nananampalataya o naniniwala sa Diyos o nagtitiwala sa Diyos rather than yung mga taong sasabi na ako pa, sa sipag at tiyaga, pag-hard work, pagsisipag, pwede naman yun mga sombreros, no? They are good attributes, mga good characters. Pero pag dun siya nagtatapos, nilagyan mo na ng period, hindi mo sinabi na, dahil sa grasya ng Diyos, no, binigyan niya ako ng kasipagan. Talagang sinesentro mo at nilift up mo yung pangalan ni Lord, si Lord mismo mga sombreros. Tapos, pangalawa lang yung sarili natin. Kasi maraming tao na, dahil sa sipag at tiyaga ko lang, no, dahil sa determinasyon, dahil sa pagiging courageous, pagiging passionate, tapos dun na, no, hindi na sasabi na, dahil sa grasya ni Lord, dahil sa awa ni Lord, ay binigyan tayo ng masipag na kamay, no, kaalaman, kung kaya nakapag-produce tayo naging mayaman tayo, ganyan. So, magkaiba yung dalawang response na yun mga sombreros, no, dalawang responses na yun, na nilift up mo yung sarili mo over nilift up mo si Lord. Okay? Naangat mo lalo si Lord mga sombreros. Sabi pa dito, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Grabe, no? May mga enjoyment naman mga sombreros na talagang sinet or binigay ang Diyos sa atin. Ito yung parang maling perception ng mga tao that if you read the Bible, you obey the Bible, you love the Bible, you limit yourself. Parang kumaga pa, maraming bawal, maraming ganito, maraming ganyan. Hindi Kumaga pa, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kumaga pa, freedom, yung freedom na yun mga sombreros, yun yung nai-enjoy mo
at hindi yun yung maglilimita sa gagawin mo. Kasi yung enjoyment mo mababago eh. Kapag meron kang pananampalataya at saka mahigpit na relasyon at malapit na relasyon sa Panginoon, mga sombreros, mas yung enjoyment mo iibahin niya, yung mindset mo iibahin niya, yung pagkatao mo iibahin niya, mga sombreros, from bad to good, from worse to better. Ganon siya, mga sombreros. Kumbaga pa dati na-enjoy mo yung mga inuman, na-enjoy mo yung bisyo, na-enjoy mo yung mga cutting classes, yung cheating, na-enjoy mo yung mga bagay na yung early relationships, no? Kumbaga pa 16 ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, gusto mo na agad makajowa. Pero ngayon na nakilala mo ng Diyos, hindi mo na yun na-enjoy. You find it, kumbaga pa weird, you find it kumbaga pa hindi kalugod-lugod, hindi kaaya-aya, mandidiri, or para kang mandririndi sa mga gawain na yun, mga sombreros. And you will find enjoyment doon sa mga bagay na ibinigay sa Diyos. Kasi nagsiset talaga siya at naglalagay, mga sombreros. At taliwas ito sa, kumbaga pa, iniisip ng iba na kapag nandyan si Lord, ay limitado ang galaw mo. No. Actually, meron kang freedom. Mas lumawak at mas lumaki ang freedom na para ma-enjoy mo ang buhay kung nandyan si Lord, mga sombreros. Sabi pa niya dito sa last verse natin, 1 Timothy 6:18, sabi niya, let them do good, no? Yung mga mayaman daw. Ito kasi, mga sombreros, no, letter ni Apostle Paul kay Timothy. Sabi niya, let them do good, yung mga mayaman daw, that they be rich in good works, ready to give, willing to share. So ito pala yung kung kaya sinasabi natin na you have been blessed by God to bless other people. And yan yung nangyari sa Kathleen, mga sombreros. Although hindi man literal nila nakita na they become a blessing to other people, lalong-lalo na sa mga nag-upload ng kanilang mga videos, no, yung mga content creators, unknowingly, they touch and they help millions of people around the world. Kasi marami na ako napapanood na yung mga pinag-shootingan nila sa Hong Kong, no, nag-upload sila ng video sa YouTube, tapos yun nga, no, nagkakaroon sila ng monetization. And we are so grateful to God sa buhay ng Kathleen, mga sombreros, kasi hindi man sila, yes, si Alden, alam ko talaga na meron siyang charity foundation para mga scholarship programs na PMGS din siya, mga sombreros. Talagang tumutulong siya literally, no, financially. At saka sabi niya, kapag meron daw siyang achievement na naman, tapos may financial gain, ang ginagawa niya, nagpapahanap ulit siya ng isang scholar, no, 2 scholars, kung kailan or kung hanggang saan naabot yung kanyang funds, mga sombreros, ay ginagawa niya sa iba. So that, parang fulfilling para sa kanya. It's satisfying na nakakapagtapos ka or nagagawa mo yung failure mo sa sarili mo sa ibang tao. That is it, mga sombreros. That is why hindi nakakapagtataka yung blessings ay kaliwat kanan, kumbaga pa umaapaw, sumasobra, mga sombreros, as in sumasobra yung blessings na binibigay sa kanila ni Lord, because He has been a blessing to people, mga sombreros. And yung blessing din ng mga tao, nire-release nila. Kumbaga pa yung God bless Kathleen, God bless Alden, God bless Catherine. One way yun na pagre-release ng blessing ng mga tao. Although they may seem to be unbelievers, mga sombreros, ang mahalaga dito ay binibless sila ng tao, mga sombreros. So yun lamang po, mga sombreros, and maraming salamat po. Sana po ay natuwa kayo, natawa, kinilig, at saka nahilo bigla sa ating vlog na ito, mga sombreros. And most especially ay napalakas tayo, napastrengthen tayo ng salita ng Diyos. Again, I'm not condemning rich and wealthy people, mga sombreros. I'm here to share the gospel in truth and in love and in humility. And syempre, ang mananatili sa lahat talaga ay faith, hope, and love. But the greatest of these is love, mga sombreros. Nawa po ay nagustuhan niyo po, na-enjoy niyo po ang vlog na ito. Maraming salamat po ulit sa mga nagsasubscribe, sa mga nagpa-follow, sa mga nagko-comment, sa mga nanonood from the Philippines to around the globe, mga sombreros. Hindi ko po may isa-isa, pero maraming salamat. May nag-comment sa Australia, sa ano pa ba yun? Sa England. Ayan, mga sombreros. So, thank you so much for our subscribers sa
other parts of the globe. Talagang worldwide phenomenon ang Kathden, mga kasombrero. And that is why we release blessing over blessing over blessing sa kanilang buhay. Hindi lamang sa kanila, kundi sa kanilang buong pamilya, mga kasombrero. And same goes sa inyo, mga kasombrero, no? Thank you so much. I pray that more blessings to come, not only financial, not only physical, not only mental, but most especially ay spiritual. Kasi pag good at saka healthy ang ating spiritual aspect, mga kasombrero, ay magiging maganda rin po ang ating relasyon sa ating pamilya, sa mga tao sa paligid natin, and most especially sa ating Panginoon, which is the giver of all our enjoyments, the giver and the provider of our needs araw-araw. Thank you so much, Kathden fans and kasombreros. Pagpalain po kayo at ang inyong buong family. Thank you so much and paalam. See you sa next segment po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, kasombreros. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Kathden fans. Bye-bye.